Hello guys, welcome back to our channel. And for this tutorial, meron tayong mga buzzers na gagamitin sa ating tutorials nito. Since ang ating mga prototype is mas maganda kung mayroong buzzers o kaya yung audible alarms kaysa puro LEDs. And one thing, kaya mas maganda may buzzer kahit hindi ka nakatingin dun sa prototype mo, kapag nag-trigger yung buzzer mo, pakinig mo siya. So, alam mo kung ano ang magiging status ng prototype mo nang hindi ka nakatingin sa actual prototype. And one thing then is mas astig pag may buzzer ang inyong mga prototypes. Okay, so for this tutorial, differentiate natin ang two kinds of buzzer na common, isang active buzzer at saka isang passive buzzer. You can see in your monitor, mayroon tayo ditong circuit na ginawa. Ang ating buzzer is connected to pin 9. Kung makikita nyo dito, meron niyang positive at meron negative. Yung buzzer niya may positive at negative din yan. So kung makikita nyo dito, yan, may positive at saka negative. Okay. So ang sisimulan natin is yung ating passive buzzer. Ang isang difference ng isang passive buzzer at saka active buzzer, itong active buzzer ay isa lang ang frequency niya. So ang tunog niya parehas lang, pero merong instances na kaya nating ibahin ng tunog ng isang active buzzer. Makikita nyo dito may sticker pa yan, pwede nyo yan tanggalin kung gusto nyo mas malakas yung buzzer nyo. And isa rin sa difference nila ay mas malakas itong active buzzer kaysa dun sa passive buzzer natin. Okay. So ang connection natin ng ating buzzer is nasa pin 9 kung makikita nyo dito, and the other side is nasa ground. Yung ating button galing dun sa ating recent tutorial, ang ating button is naka-connect sa pin 11 and the other one is nasa ground. So makikita nyo dito sa ating monitor, pag pinipindot ko ito, nakikita nag-highlight na yellow kung saan siya naka-connect. Makikita natin sa breadboard itong ating push button or tack switch at kung saan siya nakakonect. Sa mga nagtatanong, itong software na gamit ko dito is FreeSync. Kung gusto nyo magawa ng inyong mga diagram na medyo maganda rin naman tingnan. So for the code, ang gagawin natin una is i-try muna natin tong passive buzzer. Kung mapapansin nyo nga pala, yung ating passive buzzer, ang positive nandito sa may ground. Ang isang kaibahan ng passive buzzer at saka ng active buzzer, itong active buzzer may polarity sadya ito. Bawal itong magkabaliktad. So makikita nyo dito, mayroon siyang positive na nakalagay at mas mahaba yung paa ng positive. Pero itong ating passive buzzer, pwede itong magkabaliktad ng polarity. And then titingnan natin mamaya. Okay, so simulan natin itong code natin by initializing some variables katulad ng ating pin na ginagamit sa ating buzzer. So buzzer pin ay ko-connect natin sa pin 9. And itong passive buzzer natin, meron tong tones na tinatawag.
So, ang tones na tinatawag yun yung mga frequency na pwede nating i-output dun sa ating passive buzzer. So, magsisimula tayo sa 400. So, tone F ang aking variable na ginamit. And then, sa ating setup, i-initialize natin na output yung ating buzzer. Okay. Sa void loop naman natin, ang gagawin natin is ano tayong tone. Type muna natin to. Pin tone F. So, yung buzzer pin natin, yung pin 9, and yung tone F natin, yung ating frequency gustong i-output dun sa ating buzzer. Lagyan natin ng konting delay para mapakinig natin yung tunog. And then, i-off natin yung buzzer. So, no tone ang kanyang syntax. Delay natin ng 100 na naka-off yung ating buzzer. And then, sa kada loop niya, ang gagawin natin, pa-increase ng pa-increase yung frequency. So, gagamit tayo ng increments dito. Equals tone F plus 50. So, ang ibig sabihin nito, kada ikot ng loop, dagdag siya ng dagdag ng 50 dun sa tone F natin, which is initially 400. So, para malimit natin yung tone, lalagay tayo ng if statement na tone F is greater than 750. Tone F equals 400. So, pag lampas na siya ng 750, ang mangyayari, babalik sa 400 yung ating tone F. So, ganun ang mangyayari sa ating buzzer. Okay, upload natin to. Try natin kung anong tunog. Rinig nyo ba? Lapit natin sa mic. So, ganyan ang tunog niya. Okay. So, kung gusto nyo na ganyan lang ang tunog ng inyong buzzer, okay lang din naman. Pero, based sa mga na-prototype ko, mas magandang gumamit ng active buzzer since mas malakas siya and kahit malayo ka, mapapakinig mo siya. So, balik na rin natin itong ating passive buzzer. So, wala siyang polarity. Ngayon, kapag ikinabit naman natin itong ating active buzzer, pwede natin i-try. Kasi nag-out lang naman siya na may frequency signal. Ayan. Pero I would suggest na solid ang tunog ng buzzer natin. So, i-comment muna natin to. Upload muna natin. Medyo maingay eh. Ngayon, kapag active buzzer naman ang gamit mo, ganito lang ang kanyang
digital, right, buzzer pin, high at low ang madalas niya. Delay, lagyan natin ng 300. Iparehas natin dun sa passive buzzer natin. Then lagyan natin ng delay na 100 milliseconds and upload natin. Makikita nyo mas malakas talaga siya, lalo na kung tanggalin natin itong kanyang cover. Sobrang lakas. Kaya kung malayo ka man doon sa iyong prototype, talagang mapapakinig mo tong buzzer. So kung gusto mo baguhin ang tone ng active buzzer, pwede kang ano muna natin to para hindi masyadong maingay. So lagyan na natin ng button natin para kapag pinindot natin saka lang mag-ano. So mag-initialize muna tayo ng variable for our push button na nakakonekta sa pin 11. And then pin mode button input pull up. Napindot ang button, saka lang mag-buzzer. So ang debounce natin dito ay yung kahit walang debounce to kasi pag pindot mag-on lang yung ating buzzer. Testing muna natin yung katulad ng kanina. Load natin. Yan, pindot ang button. Yan. So kung gusto nyong mabago ang kanyang tunog, gamitan lang natin na halimbawa sobrang baba ng delay natin, 5 milliseconds. Try natin na pakinggan yung tunog niya. Okay. Yan. Lapit natin ng konti ang mic. Yan, tunog na ang buzzer natin pag 5 milliseconds ang delay. Try natin ng 1 millisecond. Try naman natin ng 10 milliseconds. So, nasa sa inyo naman kung paano nyo gagamitin ang buzzer nyo. Pero I prefer na solid na buzzer lang siya. Pag solid na buzzer, ganito lang siya. Lagyan natin to ng else. Para kapag hindi natin nakapindot ang button ay nakalow ang buzzer natin. So kung solid lang siya,
Ganito ang kanyang tunog. Smooth siya. So sa mga sunod nating tutorial ay lalagyan natin ng mga buzzers yung ating mga circuit para malaman lang natin ang status ng ating circuit. So halimbawa kapag nagamit tayo ng mga sensors at na-reach yung mga desired nating maximum limit, pwede siya mag-alarm. So napaka gamitin ng buzzer sa ating mga prototypes. Kaya I would suggest na lagyan nyo na rin ng buzzer yung mga prototypes nyo. So okay, so yung video tutorial natin ngayon is medyo maikli since buzzers lang naman ang ating topic. And kaibahan ng passive buzzer sa active buzzer natin. So see you guys sa next tutorial natin at uunti-unti natin itong mga laman ng ating mga Arduino na starter kit. So okay guys, bye bye, sana may natutunan kayo today and good luck sa inyong mga projects.